Balitang Pulis Gabo. Magandang umaga mga ka-okay. Good morning, lungsod ng Olongapo. Panibagong araw ng pagbabalita. Ako po si Patrolman Raven A. Filarca. Ako naman po si Police Master Sergeant Jason Argonillo, ang inyong pulis gapo ngayong umaga, araw ng Huwebes, June 4, 2026. Nasa unang araw pa lang po tayo ng Huwebes sa sa buwan ng June. Nasa kalahati na po tayo ng taong 2026. Ang bilis ng araw, partner. Yes, partner. Mula sa CD Community Affairs and Development Unit ng Olongapo City Police Office. Let us welcome the month of June with love, happiness, and good vibes, mga ka-okay. At welcome po sa ating programa na pinakas through online para sa ating mga kabayang Olongapeño. Sama-sama po tayo para sa Balitang Pulis Gapo. Speaking of June, partner, formal din pong sinimulan ng buong bansa ang paggunita sa National Flag Day at magtatagal to hanggang June 12. Kasabay nga po yan ang pagdiriwang ng ating araw ng kasarinlan. Pinapairal po dito sa ilalim ng Republic Act number 8491 or the Flag and Heraldic Code of the Philippines. Alinsunod po yan sa batas na kung saan po hinihikayat ang lahat ng mga tanggapan sa gobyerno, maging po ang mga pribadong establishmento, ang ating mga paaralan at maging sa ating pong mga tahanan, ang pagsabit ng bandila at lantarang pagpapakita ng watawat ng Pilipinas bilang simbolo po ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Ang Olongapo City Police Office, katuwang ang Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM, ito ang radyo ko, bilang kapartner natin sa paghahatid ng mahalagang kaganapan at impormasyon. Ayan, happy Thursday everyone. Partner, batiin naman natin ating mga tagapakinig, na patuloy sa pagsubaybay sa ating programa. And of course, kamustahin po natin ang mga ka-okay natin. Keep safe, maulan, sana safe ang lahat. And thank God it's Thursday. Siyempre, kailangan di natin makalimutan ng pagpupuri at pagpapala mula sa ating may kapal na nakakaranas ngayon. Siyempre, ng pag-ulan, partner, partner, meron pa tayong tama ka din, partner, Yes. Ayon sa Pag-asa, patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Inaasahan po ang maulap at kalagitnaan ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat sa ilang lugar, kabilang na rito ang Central Luzon. Pinapayuhan ng publiko na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na nakakaranas ng katamtamang hanggang malakas na pag-ulan. Samantala, wala naman po tayong namumuong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa kasalukuyan. Para po sa mga motorista at mga ngisda, ugaliing sumubaybay po sa pinakahuling weather update ng Pag-asa bago bumiyahe. Magdala ng payong o raincoat kung lalabas, magsuot ng bota palagi kung susulong man sa baha, at uminom ng vitamins upang hindi magkasakit. Ayon sa Pag-asa, opisyal nang nagsimula ang panahon ng habagat at ito ang pangunahing dahilan ng pag-ulan at maraming bahagi sa bansa. Yan po ang latest weather update natin para sa kaligtasan at kaalaman ng bawat mamayan ng Olongapo. Partner, wag din natin kalimutan ang presyong petrolyo. May update pa tayo dyan para dyan sa ating mga chopper, mga motorista. Yes, partner, narito po ang pinakahuling fuel price update sa Pilipinas noong June 3, 2026. Magandang balita para sa mga motorista at mamayang apektado ng mataas na presyo ng petrolyo. Ayon sa Department of Energy, ipinatupad ngayong linggo ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Bumaba ng 4.76 pesos kada litro ng gasolina, 9.26 naman kada litro ng diesel, at 10.86 kada litro ng kerosene. Ito ang isa sa pinakamalaking bawas presyo na naitala ngayong taon. Ayon sa mga eksperto, ang pagbaba ng presyo ay bunsod ng pagluwag ng tensyon sa pandaigdigang merkado ng langis at pagbuti ng supply ng produktong petrolyo. Para po sa official advisories and updates ng fuel prices, mabuti pong bisitahin ang Department of Energy Philippines, Petron Philippines at Shell Philippines. Ayan, maraming salamat, partner. Ang ulat panahon at presyo ng petrolyo ay patuloy pong binabantayan dahil malaking epekto ito sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Lalo na sa mga kababayan natin pong maghapong nagtitiis na kung saan nga po dahil umuulan at syempre yung biyahe ng ating mga kababayang tsuper, ang Olongapo City Police Office ay nakikisa
sa pagbibigay ng tamang impormasyon upang ang ating mga kabayan ay maging handa at maayos na makapagplano sa kanila pang araw-araw na buhay. Kaisa ng bawat Olongapeño at ng mamamayang Pilipino na itataguyod po natin ang ating adhikaing mapagbigay ng impormasyon upang maging tulay na mapagandang ugnayan ng kapulisan, pamahalaan at mamamayan tungo po sa isang ligtas na bansa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa para sa isang ligtas, maayos at mapayapang Olonga po. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinisagawa ng ating mga kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. Aming ihahatid ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating PNP activities. At sa pagkasakatuparan ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño, katuwang ang himpilang ito 97.5 sa pagkakaisa ng ating programa para sa pagbibigay ng mas malawak na impormasyon. Tama ka dyan, partner. Abangan din po ninyo ang aming mga safety tips na naglalayong mapanatiling kaligtasan at seguridad ng ating mga ka-OK. At sa pagpapatuloy ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng PNP activities sa ilalim ng pamumuno ng aming Acting City Director, Police Colonel Dionido S. Maniago Jr. At sa pagkasakatuparan ng gampanin na tutugon para sa ating mga kabayang Olongapeño sa ilalim ng pamumuno ng aming Chief PNP, Police General Jose Melenchor Corpus Natatis Jr. na may layuning mapagtibay ang magandang ugnayan sa ating komunidad kasama ng aming Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director of Police Brigadier General Jess Bagsik Mendez. Kaakibat ang ating mga partner agencies upang maabot ang ating kababayan. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa pagpapatuloy mga ka-OK, ang datos ng ating Weekly Accomplishment Report mula po yan noong May 25 hanggang May 31, 2026 bilang bahagi ng ating previous week. Sa kabuuan, meron po tayong 20 total arrested ang Olongapo City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel Maniago Jr. mula sa isinagawang magkakahiwalay na anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, 9 drug personalities po ang naaresto ng Olongapo City Police Office. Mula po yan sa matagumpay na isinagawang 9 anti-illegal drug operations at pagkakakumpiska ng illegal na droga na may kabuuang halaga na 204,975 pesos and 60 centavos. Kaugnay nito, mahigit 200,000 na halaga ng illegal na droga na samsam sa 4 na araw na pinaigting na operasyon ng Olongapo City Police Office. Isang malaking tagumpay kontra illegal na droga ang naitala ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng pamumuno ng aming Acting City Director, Police Colonel Dionido Maniago Jr. matapos ang sunod-sunod na operasyon sa lungsod. 4 na araw na serye ng malawakang pagpapatupad ng batas, matagumpay na naaresto ang iba't ibang unit ng kapulisan ng mga tulak at user ng nasangkot sa illegal na droga sa lungsod. Sa kabuuan, umabot ng 29.2 gramo ng shabu at 51.6 gramo ng marijuana ang nasamsam ng mga operatiba mula sa iba't ibang barangay. Ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando ay umabot ng 204,975 pesos and 60 centavos. Nagsimula ang serye ng mga pagkakaaresto noong gabi ng May 26 ng alinsunod ng ilunsad ng Police Station 1 Drug Enforcement Operatives ang isang bypass operation sa Barangay Kalaklan na nagresulta sa pagkakaaresto o pagkakasambat ng 50.8 gramo ng marijuana. Sinundan nito ng pagkakahiwalay na operasyon ng Police Station 2, Barangay West Tapinac at Police Station 4 sa Barangay New Cabalaan noong gabi ng May 27 kung saan mga sachet ng shabu ang nakuha mula sa mga natalang street level individual at bagong kilalang drug personality. Ipinagpatuloy ng mga operatiba ang pagpapatupad ng seguridad sa pagpasok ng madaling araw ng May 28 nang magkakasunod na maaresto ng Police Station 3 sa Barangay New Asinan ang isang nakatalang high value individual na may taglay na 14.5 gramo ng shabu. Sa kabilang banda, ang Police Station 5 naman po ay nakasamsam ng 9.2 grams ng shabu sa Barangay Santa Rita, habang isang street level individual naman po ang nadakip ng Police Station 6 sa Barangay Barreto ng hapon ng parehong araw. Bukod sa mga planadong bypass operation, naging mabilis din po ang pagresponde ng ating mga otoridad sa mga ulat mula sa mamamayan. Noong madaling araw ng May 29, rumisponde po ang ating Police Station 4 sa isang ulat mula sa Barangay Old Cabalan kung saan nakumpiska ang tatlong paso partner ng seedlings,
ng marijuana sa loob ng kwarto ng sospek. Sa hapon ng parehong araw, mga tauhan naman ng Barangay Pag-asa Bipat ang umaresto sa isang nanggugulo na nahulihan ng shabu sa wristband at agad itong sumailalim sa kustodiya ng Police Station 3. Tinapos ang serye ng operasyon gabi ng May 29 sa Barangay West Bahak-Bahak sa pamamagitan ng pinagsamang puwersa ng CPDEU at Police Station 1. Ang lahat po ng mga nadakip na individual ay kasalukuyang nahaharap sa mga kaukulang kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 o mas kilalang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang sunod-sunod na tagumpay na ito ay patuloy na nagpapatunay sa higit na pinalakas na intelligence monitoring ng Olongapo City Police Office at sa determinasyon ng kapulisan na panatilihin ang kaayusan, kaligtasan ng bawat komunidad, bitbit ang tapat at na layunin na pagbibigay ng serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Ayan po ang aming campaign against illegal drugs. Magbabalik ang Balitang Pulis Gapo matapos ang ilang paalala. Manatiling nakatutok sa impila ng 97.5. Muling nagbabalik ang inyong Balitang Pulis Gapo. Para naman po sa ating accomplishment on wanted person, 4 na wanted persons po ang nadakip ng Olongapo City Police Office. Sinimulan ang buwan ng Hunyo sa pagkakadakip ng top 10 most wanted person para sa kasong panggagahasa. Isang malaking tagumpay laban sa kriminalidad ang naitala ng Pulis Gapo sa ilalim ng aktibong pamumuno ng aming Acting City Director Police Colonel Jonido Maniago Jr. sa pagsisimula ng bagong buwan. Sa kabila po ng maulang umaga ng Lunes noong June 1, 2026, matagumpay pong nadakip ang isang akusado na residente ng Santa Elena, Calapacuan, Subic, Zambales. Ang operasyon ay pinangunahan ng tracker team ng Police Station 6 bilang lead unit, katuwang ang City Intelligence Unit at Maritime Police Station o MARPSTA. Sa pamamagitan po ng pagtutulungan ng mga unit na ito, matagumpay na naisilbi ang warrant of arrest laban sa akusado sa mismong lugar ng kanyang tirahan sa may Santa Elena. Ang naaresto ay naharap po sa mabigat na kasong rape sa ilalim ng Article 266-A, Paragraph 1 ng Revised Penal Code, kung saan walang nirerekomendang piyansa para sa kanyang kalayaan. Ang akusado ay nakatalaga bilang top 4 most wanted person station level at top 5 naman sa buong antas na lungsod o city level, na kung saan agad na dinala sa Police Station 6 para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Ayon kay Police Colonel Maniago Jr., ang mga kaganapang ito ay patunay na mas pinaigting ng Pulis Gapo ang manhunt operations sa lungsod. Binigyan din niya na walang itatagal ang mga nagtatago sa batas dahil ang bawat unit ng Olongapo City Police Office ay masigasig na nagtatrabaho upang matiyak ang hustisya para sa mga biktima, lalo na po sa mga kasong kinakasangkutan ng pang-aabuso. Ang nadakip ay kasalukuyang pong nasa kustodiya ng Police Station 6, maging ang mga iba pang mga nadakip na kung saan nga po may kaukulang dokumentasyon bago iharap sa hukumang naglabas ng kanilang warrant of arrest. Ito ay sumasalamin sa serbisyong mabilis ng Olongapo City Police Office. Patunay na sa lungsod ng Olongapo, walang puwang ang mga nagtatago sa batas at ang katarungan ay laging mangingibabaw para sa katahimikan ng lahat. Samantala, sa ating kampanya laban sa illegal gambling, 7 individual ang naaresto ng Pulis Gapo mula sa matagumpay na isinagawang 3 magkakahiwalay na operation at pagkakakumpiska na aabot sa halagang 2,340 pesos bet money. Kaugnay nito, 2 magkahiwalay na operasyon kontra illegal na sugal nagresulta sa pagkakaaresto ng 4 na individual sa Olongapo City. Naaresto ang 2 lalaki sa isang anti-illegal gambling operation na isinagawa sa pinagsanib na pwersa ng City Intelligence Unit, Olongapo City Mobile Force Company at Police Station 5 dito sa Barangay Gordon Heights, Olongapo City, bandang alas 11:50 ng umaga noong May 31, 2026. Kinalala ang mga suspect na sina Jim, 35 years old, at alias Clark, 25 years old. Nahuli umano ang mga ito habang aktwal na nagsagawa ng illegal na sabong sa paglabag sa Presidential Decree number 1602. Na-recover sa kanilang posisyon ang 2 panabong na manok, 2 tari at perang pantaya na nagkakalaga ng 1,100 piso. Samantala, bandang alas 2:40 naman na madaling araw noong May 28, 2026, na-aresto rin ng mga tauhan ng Police Station 3 ang 2 individual dahil sa illegal na pagsusugal na Caracruz.
Dito yan sa Lindalag Street, Barangay Asinan. Kinilala ang mga ito na sina alias Dante na umano'y financer ng operasyon at alias Miguel na isang betor. Nakumpiska mula sa kanila ang 3 pisong barya na ginamit bilang pangara at 550 piso naman pantaya. Kasalukuyan sila po ay nasa kustudiya ng pulisya ang mga naarestong individual habang inihahanda ang kaukulang kaso sa paglabag sa Presidential Decree No. 1602 o Anti-Illegal Gambling Law. Ang Olongapo City Police Office po ay patuloy na nagpapaalala sa publiko na ang pakikilahok sa illegal gambling ay mahigpit na pinagbabawal at may kaukulang kaparusahan. Ito ay bahagi ng aming patuloy na kampanya upang matiyak ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating komunidad. Samantala, 2 magkakahiwalay na insidente ng pananaksak nagresulta sa 3 sugatan sa Olongapo City. Isang 37 years old na lalaki na kinilalang si alias Chris ang sugatan matapos umanong saksakin ng kanyang kapitbahay sa may Pro 4 Upper Kalaklan, Olongapo City bandang 11:30 ng umaga noong May 31 po yan, taong kasalukuyan. Batay sa investigasyon ng pulisya, habang naglalakad ang biktima sa isang iskinita malapit sa bahay ng sospek, bigla umano siyang nilapitan at sinaksak mula sa likuran ng sospek na kinilalang si alias Jade, 24 years old, na kasalukuyang pong tinutugis at pinaghahanap. Hinala ng mga otoridad na matagal nang may alitan kung saan ito'y naging ugat ng insidente. Agad na sinugod sa panggamutan ang biktima habang tumakas ang sospek dala ang ginamit na patalin. Samantala, 2 naman po ang nasugatan sa hiwalay na insidente ng pananaksak sa Brill Street, Barangay West Bahak, bandang 12:40 ng madaling araw, parehong araw. Kinilala ang mga biktima bilang alias Anton, 45 years old, at alias Pedro. Ayon sa ulat, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng biktima at ng sospek na si alias Hawk, 43 years old, na nauwi sa pisikal na komprontasyon. Sa gitna ng kaguluhan, umano'y gumamit ng matulis na bagay ang suspect at nasugatan ang 2 biktima. Kapwa ay sinugod sa James L. Gordon Memorial Hospital ang mga biktima para sa lunas, habang ang suspect ay nasa kustudiya ng pulisya para sa dokumentasyon at pagsampa ng kaukulang kaso. 2 kasong kinabibilangan ng mga minor de edad at krimen na may kinalaman sa sexual na abuso iniulat sa Olongapo City. Isang 13 years old na babae na kinilala bilang alias Lorna ang nagsampa ng reklamo laban sa isang 16 years old na minor de edad na kinilala bilang alias Phil, kaugnay ng 4 na bilang na paglabag sa Republic Act 11648. Ayon sa ulat ng Police Station 4, bandang 1:00 ng hapon noong May 30, 2026, isinama umano ng sospek ang biktima mula sa kanilang bahay sa barangay San Nicolas, Casilejo, Zambales patungo sa kanyang tirahan sa barangay New Cabalan, Olongapo City, kung saan naganap ang umano'y pang-aabuso. Kasunod nito, personal na nagtungo sa himpilan ng pulisya ang biktima kasama ang kanyang ina at kinatawan ng MSWD upang isampa ang reklamo. Agad namang inaresto ang sospek at dinala sa kustodiya ng kinakaukulang Youth Center. Kasalukuyang inihahanda ng kaso laban sa sospek para sa paglabag sa RA 11648, habang ang biktima naman ay sinangguni sa CSWDO para sa psychological counseling. Samantala, isa pang kaso ng sexual abuse ang naitala sa barangay East Bahak, Olongapo City na kinasasangkutan ng isang 11 years old na biktima na kinilala bilang alias Casey. Ayon sa ulat, nangyari ang insidente noong August 2025 habang inuulat lamang ito noong May 29, 2026. Ang suspect ay isang 15 years old na minor de edad na kinilala bilang alias Kuya Paul. Batay sa investigasyon, personal na dumulog sa Police Station 1 ang biktima kasama ang kanyang ama upang isampa ang reklamo. Patuloy ang paghahanda ng kaukulang kaso habang ang biktima ay isinangguni muna sa CSWDO para sa kaukulang psychological intervention. Patuloy ang paalala ng mga otoridad na agad iulat ang anumang uri ng pang-aabuso upang mabigyan ng agarang aksyon at proteksyon ang mga biktima. Paglilinaw lang po mga minabuti po namin ng aming programa na gumamit ng alias sa mga pangalan ng biktima, maging paglilimita sa pagbibigay ng detalye upang mapangalagaan ang kanilang personal na impormasyon alinsunod sa umiiral nating batas patungkol sa Data Privacy Act. Ang Olongapo City Police Office ay patuloy na nagpapaalala sa publiko na iwasan ang anumang uri ng karahasan at makiisa sa ating programa para sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad.
At para naman po sa ating mga isinagawang community engagement sa ating lungsod, bilang bahagi po ng paghahanda para sa pagbubukas ng klase sa ilalim po ng Brigada Eskwela, nagsagawa ang Olongapo City Police Office sa isang makabuluhang community outreach activity dyan po sa may Barreto Elementary School. Barreto 2 Elementary School sa may Barangay Barreto, Olongapo City. Noong Martes po yan, June 2, sa pangungunan ni Acting City Director Police Colonel Junido Maniago Jr., katuwang ang mga tauhan ng Police Station 6 at City Community Affairs Development Unit, nagsagawa ng feeding program, pamamahagi ng mga school supply at serye ng lecture para sa mga mag-aaral at kawani ng paaralan. Ang nasabi pong aktibidad ay inorganisa ng Barreto Runners Club at Olongapo City District Jail, katuwang ang Olongapo City Police Office bilang suporta sa Brigada Eskwela at sa paghahanda ng ligtas at maayos na pagbubukas ng klase. Ayon po sa pulisya, layunin ng programang ito palakasin ang kamalayan ng kabataan sa kaligtasan, disiplina at responsableng pakikilahok sa komunidad. Magbabalik ang balitang pulis po matapos ang ilang paalala, manatiling nakatutok sa himpilan ng 97.5. Muling nagbabalik ang inyong balitang pulis po. Sa pagpapatuloy ng ating accomplishment sa community engagement, dumalo si Acting City Director Police Colonel Junido Maniago Jr. sa programang Bazaar Behind Bars na ginanap sa Ayala Mall, Harbor Point sa Subic Bay Freeport Zone. Ang nasabing aktibidad ay inorganisa ng Bureau of Jail Management and Penology, Regional Office 3 bilang bahagi ng kanilang mga programa para sa rehabilitation at paghahanda ng mga person deprived of liberty sa kanilang muling pagbabalik sa lipunan. Itinampok sa bazaar ang iba't ibang dekalidad na produkto at handicrafts na likha mismo ng mga PDLs natin. Layunin ng programa na mabigyan sila ng oportunidad sa nakabuhayan, mapaunlad ang kanilang kakayahan at maihanda sila sa isang produktibo at responsableng pamumuhay sa kanilang paglaya. Ayon sa Olongapo City Police Office, ang pakikiisa sa mga ganitong programa ay sumasalamin sa suporta ng kapulisan sa mga hakbangin para sa rehabilitasyon, reintegrasyon at pagbuo ng mas ligtas at maunlad na komunidad. Samantala, isang makabuluhang pagtitipon ang isinagawa ng Olongapo City Police Office sa kanilang lingguhang flag raising ceremony noong Lunes po yan, June 1, 2026 sa may Camp Cabal. Sa pangunguna ni Acting City Director Police Colonel Junido Maniago Jr., pinarangalan ang mga piling tauhan ng Olongapo City Police Office sa pamamagitan po ng paggawad ng mga medalya bilang pagkilala sa kanilang natatanging pagganap, kahusayan sa operasyon at dedikasyon sa serbisyo publiko. Kasabay po nito, nilagdaan ang isang Memorandum of Understanding sa pagitan po ng Olongapo City Police Office at Ulticare Medical Center sa pangunguna ni na Police Colonel Maniago Jr. at Dr. Raymond Manzo, Medical Director ng nasabing institusyon. Sa ilalim ng kasunduang ito, magkakaroon po ng eksklusibong diskwento sa mga serbisyong medikal at ang lahat ng mga aktibong personnel ng Olongapo City Police Office at kanilang mga qualified dependents. Layunin ng programa na higit pang mapangalagaan ang kalusugan at kapakanan ng mga miyembro ng kapulisan at kanilang pamilya. Ayon kay Police Colonel Maniago, ang pagkilala sa kahusayan ng mga tauhan at pagpapalawak ng mga benepisyong pangkalusugan ay patunay na ang kanilang patuloy na kanilang pagsisikap na mapanatili ang mataas na moral, kapakanan at kahandaan ng kanilang hanay sa paglilingkod sa mamamayan. Samantala, nagsagawa ng school supply distribution activity ang New Life Church sa pangunguna ni Pastor Joseph Nepomuceno. Katuwang ang Olongapo City Police Office para sa mga mag-aaral sa komunidad noong linggo, May 31 toong kasalukuyan. Bukod sa pamamahagi ng mga pangunahing gamit sa paaralan, nagsagawa rin ng mga makabuluhang lecture na naglalayong palawakin ang kaalaman ng mga mag-aaral tungkol sa kahalagahan ng edukasyon, mabuting asal, personal na kaligtasan at responsableng pagkamamamayan. Layunin na programa na makatulong sa paghahanda ng mga kabataan para sa nalalapit na pagbubukas ng klase habang hinuhubog ang kanilang kamalayan at magandang pagpapahalaga sa buhay. Ipinakita rin sa activity na ito ng matibay na pagtutulungan ng isang faith-based organization at ng kapulisan sa pagsusulong ng kapakanan at pagunlad ng kabataan sa komunidad. Ayon sa mga organizer, ang ganitong mga programa ay hindi lamang nagbibigay ng material na tulong, kundi nagsisilbi ring inspirasyon upang maging mabuting mamamayan at responsableng miyembro ng lipunan ang mga kabataan.
Sa parehong araw, isa rin pong matagumpay na community outreach program at Brigada Eskwela ang sinagawa sa Iram Elementary School, Barangay Old Cabalan dito sa ating lungsod. Sa pakikipagtulungan niyan ng Lacan Maharlika 3 Eagles Club Region 3 at ng Western Luzon Region 2, katuwang ang Olongapo City Police Office. Ang naturang aktibidad na mahagi ng mga school supplies sa mga mag-aaral upang makatulong po sa kanilang mga pangangailangan sa pag-aaral at paghahanda sa nalalapit na pasukan. Nagsagawa rin po ng mga informative lecture na nakatuon sa values formation, safety awareness at campaign against terrorism awareness na naglalayong palawakin ang kamalayan ng mga kabataan sa kahalagahan ng pagiging mapagmatsyag, mapayapa at responsableng mamamayan. Ayon po sa mga tagapag-organisa, ang nasabing inisyatibo ay patunay ng matibay na pakikipagtulungan ng mga organisasyon at kapulisan upang isulong ang dekalidad na edukasyon, palakasin ang ugnayan sa komunidad at tiyakin ang ligtas na kapaligiran para sa mga kabataan. Nakibahagi naman ng mga tauhan ng Olongapo City Police Office sa isang blood donation activity na isinagawa noong May 29, 2026 sa Ulticare Medical Center Multipurpose Hall. Ang nasabing aktibidad na inorganisa ng Ulticare Medical Center sa pakikipagtulungan ng James L. Gordon Memorial Hospital. Bilang pagpapakita ng malasakit at pagpapakawang gawa, voluntaryo nag-donate ng dugo ang mga tauhan ng Olongapo City Police Office upang makatulong sa mga pasyenteng nangangailangan at upang matiyak ang sapat at supply ng dugo sa komunidad. Ayon sa pamunuan, ang gawain ito ay patunay na ang mga kawani ng Olongapo City Police Office ay hindi lamang katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi aktibong nakikibahagi rin sa mga makataong gawain para sa kapakanan ng mamamayan. At yan po ang aming accomplishment on community engagement para sa inyo mga ka-OK. Ang lahat ng mga aktibidad na ito ay bahagi ng aming adhikain na isulong ang mga programa ng PNP sa pamamagitan ng Community Affairs and Development. Kaya naman po hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo nating mailapit ang ating mga kababayang Olongapeño ang serbisyong publiko ng Pulis Gapo. Sa pagpapatuloy, dumako naman po tayo sa pamimigay ng mga safety tips bilang bahagi ng aming pagpapaigting ng Intensified Information Operation para sa ating mga ka-OK na talaga namang kapaki-pakinabang, isang ligtas at mapayapang pamayanan ang layunin ng ating kapulisan. Narito po ang ilang mahahalagang safety tips at paghahanda ngayong tag-ulan at panahon ng papalapit na mga bagyo. Mga dapat ihanda sa tag-ulan sa ating mga kabahayan, siguraduhin pong malinis ang kanal at alulod upang maiwasan ang pagbaha. Ayusin ang mga bubong, bintana at mga bahagi ng bahay na maaaring pasukin ng ulan. Magtabi ng mga emergency lights, flashlight, kandila at extra batteries. Ihanda ang mga mahalagang dokumento gaya po ng IDs, birth certificate at pera sa waterproof container. Maghanda rin po ng emergency go bag. Maghanda ng emergency go bag na madaling madala kung sakaling pong kailangan lumikas. Dapat may laman itong tubig at ready to eat food, first aid kit at maintenance na mga gamot, extra damit at hygiene kit, power bank at cellphone charger, whistle o pito at mga portable radio. Ayan partner, no? Dumako naman po tayo sa pamimigay ng safety tips habang umuulan o may bagyo. No? Kapag may baha po, iwasang tumawid sa baha lalo na kung malakas ang agos. Huwag hayaang maglaro ang mga bata sa baha para maiwasan ng mga sakit katulad ng leptospirosis. Patayin ang main electrical switch kung papasok na po ang tubig sa ating bahay. Kapag naman po may thunderstorm, iwasan ang paggamit ng appliances habang kumikidlat. Huwag sumilong sa ilalim ng puno o malapit na poste. Manatili po sa loob ng bahay hanggat maaari. Kung tayo naman po ay babiyahe, suriin muna ang lagay ng panahon bago bumiyahe. Mag-ingat sa madulas na kalsada at mababang visibility at maganda ng emergency tools sa sasakyan. At para naman po sa ating mga safety tips para sa ating mga motorista na bumibiyahe o nasa kalsada. Mga kababayan, manatiling ligtas sa kalsada ngayong tag-ulan. Magdahan-dahan sa pagmamaneho. Ang basang kalsada ay madulas, maaaring magdulot ng aksidente. Panatilihin ang ligtas na distansya sa sasakyang nasa unahan upang magkaroon ng sapat na oras ng pagpreno. Siguraduhin maayos ang kondisyon ng preno, gulong, ilaw at windshield wiper bago bumiyahe. Buksan ang headlight kapag umuulan o mababa ang visibility upang mas madaling makita ang iba pang mga motorista.
Iwasan din po dumaan sa mga bahang kalsada kung hindi sigurado ang lalim nito. Huwag gumamit ng cellphone habang magmamaneho upang maiwasan ang disgrasya. Para sa mga motorsiklo po, magsuot ng helmet at rain gear na hindi nakakahadlang sa malinaw na paningin. Ang mga pedestrian ay dapat tumawid lamang sa tamang tawiran, no? At maging maingat sa mga sasakyang maaring madulas o basang kalsada. Tandaan ang pag-iingat sa daan ay hindi lamang para sa sariling kaligtasan, kundi para rin sa kapakanan ng iba. Maging alerto, disiplinado at responsable sa bawat biyahe ngayong tag-ulan. At yan po ang aming mga safety tips for today, naway meron po tayong napulot na aral at mag-ingat po tayo lagi mga ka-okay. At para po maging updated sa Olongapo City Police Office activities and accomplishments, please follow our Facebook page at Police Gapo Disiplinado. And also give your likes, comments, and shares na rin po sa aming Facebook account at Olongapo City Police. Diyan po ninyo makikita ang aming mga activities and accomplishment. And also, please follow our YouTube channel at Olongapo City Police. At syempre, kung saan po kayo nakikinig ngayon, ang 97.5 DWOK FM. Ayan. At nais din po naming promote ang programang Sumbong Nyo Action Agad. Lunes hanggang Biyernes, 12:30 to 1:30 PM po yan. Gayon din ang official Facebook page ng Philippine National Police at Police Regional Office 3. Gayon na rin po ang Police News Network Facebook page. Ayan. Gusto ko pong batiin ng magandang umaga si Police Executive Master Sergeant Maria Floravel Paragas. Ayan. Partner, baka may gusto kang batiin bago tayo magtapos. Partner, binabati ko rin po ang ating mga kasama sa opisina, no? Sila Ma'am Bebs, Ma'am Bekbek, Ma'am Basha, Ma'am O, Ma'am Ann, ayan, si Ma'am Jazz, ayan po, ano, sila Sir P, at syempre kayo sa ating, sa aking parents po, no, sa San Marcelino. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay. At yan po ang atid naming mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa inyong oras na pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tatandaan ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamayan. Ako po ang inyong Police Gapo, Patrolman Raven Felarca. Muli ang pamunuan ng Olongapo City Police Office. Ang ngalan po ng aming Acting City Director Police Colonel Junido Maniago Jr. Kasama ang aming Public Information Officer Police Lieutenant Mary Ann Sadaba. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5. Sa aming Station Manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama sina DJ Miko, DJ Macy and Sir Andrew. Thank you for giving us the valuable opportunity to amplify our Police Gapo Accomplishment Report. At syempre sa ating mga viewers and listeners, ako po si Police Staff Sergeant Jason Argonillo. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na Webes upang makinig ng ating mahalagang impormasyon. Dito lamang sa Balitang Police Gapo.